Good morning guys. So, ito yung bago nating item na bili ko sa Lazada. Ito po ay isang multi-function meter. Ano po ba yon? Nagsusukat po siya ng AC voltage, AC current or ampere, active power, power frequency, power factor, watt-hour meter. So, sa madaling salita, para po siyang kontador. Yan. So, ito po yung itsura niya. Yan. So, dito po sa screen na to makikita natin o masusukat natin yung current, bigtad pala, yung current wattage na isang appliances na nakasaksak habang gumagana siya. For example, electric fan, rice cooker, electric kettle, plancha, TV, mga ganun. Lalabas yan dito. Ganito po yung magiging itsura niya. Yan. So, paano natin siya ikakabit? Meron po siyang dalawang line. Ayun po. Line 1 and line 2. So, paano natin siya gagamitin? Ganito po. Ito po yung pinakasimpleng way para ma-test natin siya. Ang kailangan mo, extension. Extension, magkaduktong yan. Tapos, putulin mo yung extension na yun. Okay? So, pinutol ko. Ayan. Pinutol ko siya. Ayan. Tapos yung kabila. Ito. Ayan. So, ang gagawin po natin, ito nga pala, take note, na dapat mas maganda gagamit ka ng wire yung makapal. Tapos sigurado na matigas kasi po kapag po hindi po sapat yung wire na gagamitin mo dito, malaki pa ang possibility na uminit siya. So pag uminit siya, masusunog ang wire mo. So dapat siguraduhin mo na ang wire mo is de kalidad tapos makapal. Katulad nito. Yan, matigas. Alright, so paano nga ba natin siya ikakabit? First, ito muna, kunin mo yung dalawang dulo. Yung isang dulo, ipasok mo sa butas na to. Ayan, butas. Pasok mo sa butas na. Isa lang Tapos kunin mo yung kabilang dulo ng ng plug mo. Ayan. Tapos, pagdikitin mo siya. Hirap. Pagdikitin mo siya, dapat, dikit na dikit. Yan. Yan. Tapos, kapag napagdikit mo na siya, di ba, mayroon tayong line 1 sa line 2. Dito mo siya ikabit sa line 2. Pasok mo lang siyang ganyan. Maluwag ba? Dapat maluwag to Ito. Pasok mo lang siya dito. Yan. Pasok mo. Kailangan pasok na pasok Yan. Pasok na pasok. Mahirap. Matigas kasi yung wire ko So, yan. Tapos, higpitan. Make sure na mahigpit siya. Pero, huwag naman sobrang higpit. Yung tipong hindi lang siya mahuhugot. Kasi pagka sumobra naman sa higpit, baka ma-lost thread naman. No, yan. Tapos testingin mo kung matatanggal. Yan. Now, after nung first line natin, itong isa. Yan. Kunin mo. Tapos yung kabilang line nung saksakan, pagdikitin mo lang. Huwag po ipapasok sa loob. Isa lang ipapasok mo na sa loob. Ito, pagdikitin mo lang siya. Okay. Tapos, pagkatapos nun, ito naman ang ilalagay mo sa line 1. Okay. Matigas kasi ng wire ko. Sa line 1. Okay. Siyempre, kailangan make sure na pasok din siya kamukha ng isa. Pasok. Line 1. Okay.
tigas ng wire ko. Ayan. Tapos higpitan. Kung masyado mahigpit, yung tama lang. Kasi baka ma-lost thread dahil plastic lock po ito. Yan. Testing kung mahugot, hindi. Yan, gawa na. So, ito po yung itsura niya. Ayan. Gawa na. Plug. Tapos yung kabilang dulo, yung outlet. Extension lang siya. Bakit po ganyan ang gagawin natin? Kasi, ang gagawin natin, ito, isasaksak natin sa outlet natin sa 220 volts. Okay? Tapos, mag-on to. Tapos, dito po sa outlet natin, dito tayo magsasaksak ng mga appliances. At kapag umaandar na yung appliances natin, yung kuryenteng dadaan dito sa wire na to, nadadaan din dito sa ating multifunction meter, i-read niya kung gaano kalakas yung kuryente na dumadaan na yun. Malalaman mo kung gaano kalakas kumain ng kuryente yung appliances na yun. Okay? So, kung maraming nakasaksak dyan, mag-a-add lang yan. Magto-total siya dito. Ganun lang po. Ang makikita po natin sa screen, ano ba yan? Sabi dito yung W, yung wattage, kilowatt hour, ito. Tapos itong voltage, yung hertz, yung, ano ba ito isa? Ampere, itong pula. Ito naman, ano ba yung PF? Power factor ba yun? Ayun, power factor daw yun. Pero, hindi ko na masyado explain kung ano yun. Kasi alam naman natin na mas mataas ang watts ng isang appliances, mas malakas siyang kumain ng kuryente. Ngayon malalaman natin kung ano-ano yung mga appliances natin sa bahay na malakas kumain ng kuryente. At least malaman natin kung paano natin babawasan ng paggamit. At least makontrol mo at magawan mo ng paraan para hindi tumaas yung bills. Okay? Tara, try na natin to sa mga appliances natin. Alright, so ito po ang testingin muna natin ng electric fan. 0-0 pa siya kasi wala pa pong nakasaksak. Ito po electric fan natin, Hanabishi. Tingnan natin ang watts. Bigat. 60 watts daw. Up to 60 watts. Okay. So, saksak na natin. Zero pa siya kasi hindi pa bukas. So, buksan na natin. Ito ba? Ayan. Buksan natin ng 1. Ito nyo. Na 51 watts up to. Okay. Bakas natin. Hindi lang siya. Bakas natin 2. Up to lang siya. Hindi ko lang. Siguro estimate lang naman kasi yun. Up to 60 try natin yung ibang appliances. Okay, ngayon po, ang testing naman natin, itong nabili naming sa Lazada po yata ito sa Shopee. China na, hindi ko walang walang brand eh. Ayan, China na electric kettle. Ang rate po niya na wattage ay hindi ko mabasa. May tubig kasi kaya tinitingnan ko lang ganito. Ayan, 1,500 watts daw siya. Tignan natin. Okay, so meron po siyang konting tubig para testing natin. Ito po yung sinasabi ko, kaya kailangan niya po ng malalaking wire. Kasi kapag hindi po malalaking wire, kapag itong matataas ang wattage, ang lakas pong makainit po ng wire niyan. Kaya dapat heavy duty wire ang gagamitin niya sa ganito. Okay, saksak na natin. Testingin natin gano'n siya kalakas sa kuryente. Okay. Ayan na, 0-0. On ko na.
Hello. Nakuha na siya. Kita niyo po. Lumabas siya ng konti. 1,502. Okay. Ayan. Kukulo na siya. Ganun siya kalakas sa kuryente. 1,500. Electric pa natin. 50-55 lang. Diba? So, yan. Nabutin ko na ako. Pinakita ko lang gano'n siya kalakas kumain ng kuryente. Ibang appliances naman. Alright. Ito na yung next appliances natin. TV. 18.5 inch TV. Ay nako, Mimi, mas ka dyan. Ano bang watts to? Tingnan natin. TV. Power consumption, 40 watts. Power or voltage na kailangan is 100 to 240 volts. 50 or 60 hertz. Try natin. Buo pa yan, okay, mag-alala. Okay, 0-0. Saksak natin. May konting kain siya kasi naka-standby na siya pero hindi pa bukas. Meron na siyang 3 watts or 4 watts. On na natin. Okay. Ayaw mag-on. Wala yatang battery yung cellphone ko. Remote. Yun, nag-on na. Ayun. Tingnan natin. Okay. 18 watts. 18 watts. Mababa lang siya. Kasi wala po ako kung ano hindi po siya naka-tuner Naka HDMI po siya. Gamit ako ng Google ba tawag doon? Chromecast. Yan, nag 20 watts po siya. Pero for sure kapag pinanooran na natin siya kasi may speaker yan, malakas ang sounds niyan, doon siya kakain ng mga 40 watts. Okay. So, yun. Okay. Ang next naman natin na gamitin ay mag-charge tayo ng cellphone. Ang problema, sa charger natin, kung kita, hindi po nakikita yung watts. Ang meron lang tayo, volts saka 2 ampere. Yung input po ang babasahin natin, no? Kasi yung output po, yun po yung nilalabas siyang kuryente papunta sa cellphone para ma-charge siya. Yung input po is 100 to 240 volts. Okay? Tingnan natin kung ilang watts ang machine nito po nag-charge na yung cellphone. So, hawakan na lang natin. Sak natin. Zero pa kasi hindi pa na-charge. Sak natin yung cellphone. Hindi ko may saksak. Yan. Charging na po. Charging. 12 watts lang po siya. No? 12 watts. See? Mababa lang siya. Okay, mababa lang. Oh, papatayin sa pang item. Sa pang appliance. Okay, so ito po tayo sa next appliances natin. Nakita niyo po may 1 kilowatt per hour na po siya. Yun. Ibig sabihin, 0.01 kilowatt hour pala. Ibig sabihin, yan na yung na-consume nating kuryente nung bukas na electric na sa electric kettle. Ngayon naman, ito naman, yung plancha nating Asahi. Ilang watts pa to? Sabi ay AC 230 volts, 60 Hz, 1000 watts. Testingin natin. Okay, saksak ulit natin. Wala na siyang, ano ba to? Ayan, naka-off. No? Naka-off siya. Saksak natin. Okay, saksak. So, 0 pa siya, no? Kasi naka-off pa siya. Ayan na natin. Ayan, para kita. Ayan na. On ko na siya.
Naku, ano ba? Yan, nag-on na siya. Ano ba to? Yung number to, malabo na yung luma na kasi to eh. Ito 3. Labo lang pero number 3, ano? Ito 3. Yan. So, ayan po. Ang ating plancha. Umaandar na. Malakas din kasi ito sa kuryente. Okay. So, ayan po yung ampere niya. Okay, tsaka ako na-experience niyo kung ano po yung ampere sa kayo. Watch na pahanapin natin. Okay. Tayo natin. Ayan, 0 na siya ulit. Next appliance. Okay guys, so ito naman ang munting rice cooker namin. May kain na siya pero bubuksan natin siya. Ayan. Ano? Ito yung outlet. Ito yung plug. Tingnan natin kung ilang watts to. Hindi ba nakikita to? Sa ilalim madalas to eh. Ayun sa ilalim. Ano lagay? 350 watts. 230 volts. 60 Hz. So, ba't na ako? Okay. Tabay. Okay, so sasaksak ko na siya. Kita nyo? 363 watts. Talagang hindi po siya sasakto, no? Hindi po siya sasakto. Ayan. 363 watts siya. Okay. So, gaya po na sinabi ko, kung halimbawa, magdagdag tayo ng wala kasing nandito eh. Hindi kasi pwede itong tayo appliance sa teka. Kunin ko yung electric fan. Wait lang. Wait lang ha. Okay, so yan. Meron tayong 362 watts. Ngayon, try natin yung electric pan natin kanina. So, i-try ko na. Makasaksak sila dito. A-add lang siya. Look. Diba, naging 417 watts siya. 16 watts. Alam. Pagka pinatay ko, patay. So, ayan. Okay ba? Binuksan ulit. Dadagdag siya. So, kung magdadagdag ka ng appliances dito, dadagdag ng wattage siya. Okay?